Magandang araw mga kawika! Kami na naman ang inyong lingkod, Wika Vlogs! Mabuhay! Ano naman kaya ang pag-uusapan natin ngayon? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga paraan na ginagamit upang i-develop ang wikang Filipino. Nakakasabik naman yan, pero ano kaya yan? Kaya mga kawika, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin magbigay ng nakakamangha impormasyon na pupukaw sa ating pusong Pilipino. Ngayon ay umpisahan nating alamin ang pagsasabatas at pagsunod sa batas tungkol sa wika. Nakalahad sa aklat ni Santos et al. Noong 2014 na ang formal na mga hakbang sa pagde-develop ng wikang pambansa ay nagsimula ng isaad sa saligang batas 1935 na ang Kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapatunlad at pagpapatibay ng wikang pambansa na batay sa mga umiiral na wikang katutubo. Hanggat hindi itinakda ng batas ang wikang Ingles at Kastila ang siyang mananatiling wikang opisyal, sinasaad naman ng saligang batas 1973 na ang pambansang asembleya ay dapat magsagawa ng mga hakbang tungo sa papaunlad at formal na pagpapatibay ng isang panahat ng wikang pambansa na tatawaging Filipino. Samantala, isinasaad sa Saligang Batas 1987 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantala, nililinang ito na dapat pagyabungin at pagyayamanin mula sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Iniatas din ng Saligang Batas ang pagsasagawa ng gobyerno ng mga hakbang na pasimulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal ng komunikasyon at bilang wika ng instruksyon sa sistemang edukasyonal ng bansa. Nakasalig dito ang pagpapalabas ng kautosang tagapagpaganap bilang 335 at ang mga kautusan sa implementasyon ng edukasyong bilingwal ng taong 1974 at 1987. Ipinapakita lamang nito na ang ating pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang magkaroon tayo ng legalidad sa pagpapatubad ng ating wikang pambansa. Paggamit sa iba't ibang domain ng wika. Magiging modernisado at intelektualisado ang wikang Filipino kung gagamitan ito ng domain ng wika, ng pamahalaan, kalakalan, edukasyon, profesyon, mass media, at iba pa. Mapayayaman ng domain na ito sa leksyon ng Filipino sa pamamagitan ng pag-register na ginagamit sa iba't ibang disiplina. Upang ma-develop ang wikang Filipino, nangangailangan din ito ng tulong mula sa iba't ibang organisasyong pangwika upang mapalawak ang implementasyon ng mga batas na isinasaad sa itaas. Una na dito ay ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF na inatasan ng pamahalaan na siyang manguna sa pagpapatupad ng wikang Filipino. Pinagtibay rin ito ng Saligang Batas bilang 1987, Artikulo 14, Section 9 at ang Saligang Batas bilang 7104 na siyang lumikha sa Komisyon ng Wikang Filipino. At higit na makatutulong na makaambag ang mga bagong kaalaman bawat kalahok na magiging bahagi ng mga proyekto. Nandyan pala kayo. Alam niyo ba, nakalakip din ng mga organisasyong pangwika, sila ay patuloy na tumutulong sa pangangalaga at pagdevelop ng wikang Filipino. Kalakip nito ang mga organisasyong Sentro ng Wika ng Universidad ng Pilipinas, Tanggol Wika at Sagip Wika na samahan ng mga guro at iba pang individual na professional sa wika at Sagufil o samahan ng mga guro ng wikang Filipino. Bawat organisasyon ay gumagawa sila ng mga aktibidad at mga gawain na mahikayat at pausbong ang ating wikang Filipino sa lahat ng lipunan. Isa pang paraan nito ay ang panghiram ng mga salita mula sa aklat ni Santos et al. 2014 na ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino na ang Filipino bilang buhay na wika ay dumaraan sa proseso ng pag-develop sa pamamagitan ng panghiram ng mga salita sa Pilipinas at sa
paghiram ng mga salita sa dayuhan. Nakatutulong ang paggamit or panghiram ng mga salita sa pagpapayaman ng Filipino. Isa na rin dito ay ang panghiram ng mga salita mula sa dayuhan na nakatutulong sa pagiging intelektualisado ng wikang Filipino. Pagreporma sa alpabeto. Nakasaad rin sa aklat ni Santos na ang pagreporma sa alpabeto ay isa ring paraan ng pagdevelop ng wikang Filipino. Ang pagbabago o pagreporma ay nakabatay sa pangangailangan ng isang lipunan at sa mabilis na pagbabagong naganap sa isang lipunan. Makakatulong ito sa estandardisasyon ng wikang Filipino. Sa katunayan, noong taong 2014, ang KWF o Komisyon ng Wikang Filipino ay naglimbag ng aklat na may pamagat na manual sa masinop na pagsulat na naging batayan ng bagong alpabetong Filipino. At dito lang po nagtatapos ang aming munting video. Maraming salamat sa panonood.